lang si Mira habang nakaupo sa sulok ng campus library. Kagat ang ibabang labi at abala sa pagbabasa ng lumang psychology textbook na may mga sulat kamay sa gilid. Wala siyang pakialam sa paligid, kahit paunti-unti nang napupuno ang silid ng mga estudyanteng naghahabulan, nagtatawanan at kung minsan ay pasimpleng tumitingin sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng gray na blouse at faded jeans. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa likod. At ang kanyang wheelchair ay may ilang gasgas at markang halatang pinagdaanan na ng matitinding kalsada at panahon. Tahimik pero matatag ang aura niya. Sa di kalayuan, may 3 estudyanteng nakatayo sa may shelves ng mga encyclopedia. Si Arnold, matangkad at may pagkabuli na varsity player, ay pasimpleng nagtuturo kay Mira. Ayun si Invalid Queen, bulong niya habang pinipigilan ang tawa. Dapat yan iwheel sa museum, di ba, Rina? Tumawa si Rina, ang pinakamakisig sa grupo pero may pinakamatulis na dila. Halika Gio, kunan mo ng picture. Lagyan natin ng caption, New Exhibit, Stoic Statue on Wheels. Natawa si Gio pero halatang may alinlangan. Baka naman masyado na tayong mean. Chill ka lang, sabat ni Rina, sabay irap. Di naman niya nagsusumbong. Tignan mo nga, parang wala lang sa kanya. Totoo. Hindi pinansin ni Mira ang usapan. Bagkus, kinagat niya ang dulo ng kanyang lapis at patuloy na nagsusulat sa kanyang maliit na notepad. Lahat ng naririnig niya ay tila dumadaan lang sa hangin. Hindi ito dahil manhid siya. Alam niyang pinagtatawanan siya. Alam niyang tawanan ang halos sumasalubong sa kanya tuwing papasok siya sa gate ng unibersidad. Pero mas pinipili niyang huwag gumanti. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niya kung saan niya dapat ilaan ang enerhiya niya. Pagkatapos ng klase, umiikot si Mira papunta sa lumang waiting shed sa tapat ng campus. Doon siya sinusundo ng kanyang lolo Celso gamit ang isang lumang sidecar. Tila luma na sa paningin ng iba, pero para kay Mira, iyon ang pinakamagandang sakayan sa mundo. Hindi na kailangan ng fancy car, basta ligtas siyang makakauwi. Pagdating niya sa loob ng bahay, tinutulungan siya ng lolo niyang alisin ang sapatos. Pagkatapos ay binibigyan siya nito ng mainit na salabat. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni lolo habang inaabot sa kanya ang tasa. "Gaya pa rin ng dati, lolo." "Maraming maingay, maraming mayabang," sagot ni Mira, sabay ngiti kahit may bakas ng pagod sa mukha. "Pinansin ka ba nila?" "Hindi naman sa harap, pero narinig ko, hindi ko nalang pinansin." Tumamo si lolo, tahimik na naupo sa tabi niya. Matanda na ito, puti na ang buhok, pero malakas pa rin ang katawan. Dating guro sa physical education at may lalim ng pananaw sa buhay. Hindi ito pala salita, pero ramdam ni Mira ang suportang binibigay niya araw-araw. Sa loob ng kanilang bahay, may isang bahagi ng silid na tinabingan ng kurtina. Pag isinara ito ni Mira, lumilitaw ang isang lihim na espasyo. May lumang mga medalya sa dingding, mga lumang boxing gloves at hanging wooden dummy sa isang sulok. Ito ang dating training area ng kanyang lolo at nung bata pa si Mira, dito siya tinuruan ng basics ng wushu, tai chi at ilang form ng self-defense. Noon, ang kanyang katawan ay likas na mabilis, maliksi at matibay. Isa siyang prodigy sa martial arts. Pero ngayon, ang dating matikas na katawan ay nakakulong sa upuang bakal at goma. Habang nakaharap sa lumang salamin, tinaas ni Mira ang kanyang mga kamay at marahang gumalaw, parang may kasayaw sa hangin. Ang bawat ikot ng kamay niya ay kalkulado, parang musika. Kahit nakaupo, ramdam ang presisyon ng bawat galaw. Minsan, pinikit niya ang mga mata at pumikit ang buong mundo sa paligid. Ang ingay ng mga bully, ang hirap ng bawat araw, ang lungkot na dala ng pagbabago. Lahat yon, pinapalitan niya ng disiplina, galaw at katahimikan. Hindi niya na kailangan ng pagsigaw para marinig. Ang lakas niya ay hindi sumisigaw. Tahimik ito subalit buo. Isang gabi habang pauwi na sila mula sa palengke, may 3 batang lalaki ang nag-aasaran sa tapat ng eskinita. Biglang may isang lumang lalaki, si Mang Temyong, ang nilapitan nila at pilit kinukuhaan ng wallet. Napalingon si Mira, agad na tinapik ang kanyang lolo. "Lolo, sandali lang po," sabay hila sa kanyang wheelchair patungo sa grupo. "Hoy, anong pakialam mo? Upuan ka lang ah."
sigaw ng isa sa mga batang lalaki. Pero bago pa siya tuluyang mapalapit, umikot ang kanyang wheelchair ng mabilis. Ginamit niya ang momentum ng pag-ikot para islide papasok sa pagitan ni Mang Temyong at ng mga batang lalaki. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang braso, pinitik niya ang balikat ng isa gamit ang kanyang tungkod. Eksakto sa pressure point. Napahiga ang lalaki sa sakit. Hawak ang balikat. Napatras ang dalawa. Hindi mo kailangang sumigaw para matakot sila. Bulong ni Mira sa sarili. Kailangan mo lang ipaalala sa kanila na may limitasyon ang pang-api. Mabilis umalis ang mga bata. Hindi nagsumbong si Mang Temyong. Hindi rin ito ipinalita ni Mira sa barangay. Nangako lang si Mang Temyong na mananahimik at nagpasalamat. At gaya ng dati, kinabukasan sa campus, tahimik pa rin si Mira. Hindi siya binati ng kahit sino. Hindi siya kinilala. Pero sa sarili niya, alam niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Hindi pa man sila handang makilala ang lakas niya. Pero siya, kilala niya ang sarili niyang tunay na anyo. Tahimik lang si Mira, pero ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan. Isa itong disiplina. Isa itong katahimikan ng isang pusong may apoy. Tahimik lang pero handang lumaban. Madilim ang entablado ng auditorium. Isang simpleng projector ang tumatakbo at nagpapakita ng mga lumang footage mula sa regional sports meet. Mahigit 3 taon na ang nakalilipas. Isang estudyante sa media club ang humihiling kay Mira ng lumang clip para sa documentary na ginagawa nila tungkol sa mga unsung heroes ng campus. Nagdalawang isip si Mira pero sa bandang huli ay pumayag siya. Isa ito sa mga footage na hindi na dapat muling binuksan. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa katahimikan. Sa screen, makikita si Mira noong 14 pa lang siya, nakaban na buhok at suot ang puting practice uniform ng wushu. Mabilis ang bawat galaw, elegante ang bawat talon, at matibay ang kanyang mga landing. Sa ilalim ng palakpakan ng audience, kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mukha. Lahat ay nakatutok sa kanya. Proud ang mga magulang, ang coach, at maging ang mga kapwa-atleta. Pero biglang naputol ang palakpakan sa isang eksena. Ang huling bahagi ng kanyang routine. Tumakbo si Mira sa platform para sa final leap, isang triple aerial somersault na siya lang ang nakakagawa sa buong division. Ngunit pagtalon niya, isang bitak sa kahoy ang sumabog sa ilalim ng kanyang paa. Tumilapon ang katawan niya sa ere, mali ang bagsak, at isang matinding sigaw ang gumising sa buong arena. Isang sigaw na hinding-hindi niya makakalimutan. Yung stage, may mali talaga, bulong noon ng ilang mga coach na nakasaksi. Hindi to gawa ng time pressure lang, parang sinadya, pero walang opisyal na investigasyon. Isa lamang itong sinabihang unfortunate accident. Isinara agad ang kaso. Ipinangako ng mga organizer na magpapadala ng tulong pinansyal sa pamilya ni Mira, ngunit wala namang dumating. Ang mga dati niyang pasama sa training, bigla na lamang naglaho. Ang iba ay nagsimulang umiwas. Parang naging leproso si Mira sa mundo ng sports. Walang gustong lumapit, walang gustong magsalita. Dahil sa spinal damage na tinamo niya, napilitang umalis si Mira sa team at bumalik sa Maynila. Maraming gabi ang iniyak niya, habang paulit-ulit na pinapakinggan ang voice recording ng cheering ng audience noong siya ay nanalo sa unang regional championship niya. Mira Santiago, gold medalist, paulit-ulit sa background, paulit-ulit ring sinasaktan ang puso niya. Nakikita ko sa mata mo anak, hindi pa tapos ang laban mo. Sabi ni Lolo Celso isang gabi habang binabalot ang mga pasa niya sa binti. Pero minsan, ang totoong laban ay di sa paligsahan, kundi sa sarili mo. Lolo, paano kung sinadya nila? Paano kung pinutol nila ang kinabukasan ko ng ganun lang? Tugon niya. Paos ang boses at nanginginig ang kamay. Hindi nila kayang putulin ang kinabukasan mo. Ang kaya lang nila ay subukang bawasan ang paglalakbay mo. Pero kung ikaw mismo ang huminto, doon lang sila mananalo. Mula noon, hindi na muling bumalik si Mira sa professional na training. Hindi siya lumapit sa press. Hindi siya nagdemand ng hustisya. Tumahimik siya, lumayo at piniling maging isa sa mga ordinaryong estudyanteng hindi tinatawag sa stage. Gusto niyang kalimutan, kahit sa bawat araw ay dala-dala niya ang epekto
ng naging aksidente. Pero hindi talaga natatapos ang mga sugat hanggat hindi ito nililinis. Isang araw, habang naglilinis ng kanilang bodega, napansin ni Mira ang isang lumang envelope na nakasiksik sa likod ng mga medalya. Pagbukas niya, may mga photocopy ng complaint letter na ipinadala ng kanyang ina noon sa tournament committee. May kasamang testimonya mula sa 2 maintenance staff na nagsabing nakita nila ang coach ng kalabang team na pumunta sa platform hours before the event. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Nakasulat din doon ang sagot ng committee. Walang sapat na ebidensya. Sinundan ng pangakong tutugunan ang medical expenses na hanggang ngayon ay papel lang sa dilaw na envelope. Hindi na niya kinausap ang ina tungkol dito. Ang nanay niya ay sumakabilang buhay na matapos ang 1 taon ng depression at sakit sa puso at iniwan siyang si lolo na lang ang kasama. Wala nang ibang tutulong kay Mira kundi ang sarili niya. Sa eskwelahan, habang ang ibang kabarkada ni Rina ay abala sa paghahanda para sa school festival, si Mira ay nanatili sa library, tahimik na binubuksan ang isang aklat tungkol sa sports injury rehabilitation. Hindi para sa sarili, kundi para matutunan niya kung paanong balang araw ay makatulong siya sa mga batang na aksidente rin, pero walang boses gaya niya noon. May isang lalaki na napansin niya sa gilid ng library, si Professor Diego, ang PE. Instructor na mahilig sa martial arts history. Tumikim ito at lumapit. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ikaw lang ang walang partner sa wheelchair game namin next week. Sigurado ka bang ayaw mo? Wala namang kompetisyon, fun lang. Tiningnan siya ni Mira ng diretsyo. Ayoko ng pity, ayoko ng pansin, gusto ko lang tumahimik. Tumango si Professor Diego. Pero hindi mo maitatangging hindi ka pangkaraniwan. May nabasa akong artikulo sa lumang dyaryo. Ikaw ba si Mira Santiago ng Luzon Bushu Regionals? Nanahimik si Mira, pero hindi umiwas ng tingin. Hindi ko kailangan ng tagahanga, sir. Kailangan ko lang ng pahinga. Tumawa si Diego. Sabay lakad palayo. Walang problema. Pero kung gusto mong may makausap na marunong makinig, andun lang ako sa faculty room. Pagka-uwi, naupo si Mira sa gilid ng kama at muling pinanood ang video ng aksidente. Hindi para umiyak, hindi para muling magalit. Pinanood niya ito para muling balikan at buuin ang kabuuang larawan ng kung sino siya, hindi lang ang parte ng pagkadapa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya pinindot ang pause bago bumagsak ang katawan niya sa lupa. Hinayaan niyang matapos ang video hanggang sa tumahimik ang screen. At sa katahimikan na iyon, narinig niya ang tibok ng puso niya. Maayos pa, malakas pa, hindi pa tapos. Muli na namang umaga, kasabay ng ingay ng tricycle at vendor sa kalsada ang tunog ng alarm clock ni Mira. Hindi dahil kailangan niyang magmadali, kundi dahil sanay siyang gumising ng maaga para makaiwas sa dagsa ng estudyante sa gate ng eskwelahan. Mas gusto niya yung tahimik pa ang paligid habang pinapadyak ng lolo niya ang sidecar papasok sa campus. Hindi halata, pero bawat minuto ng araw ay may estratehiya na si Mira. Alam niya kung anong oras hindi matao sa kantin. Alam niya kung aling pasilyo ang hindi daanan ng barkada ni Rina. At higit sa lahat, alam niya kung saan siya pwedeng umupo sa library nang hindi pansinin ng mga mapanghusgang mata. Habang pumapasok si Mira sa main building, kasabay ang bahagyang ingay ng gulong ng kanyang wheelchair, natanaw agad siya ni Arnold sa 2nd floor. Umiling ito sabay baba ng hawak niyang paper ball sa kamay. Tignan mo nga yun bulong niya kay Rina. Parang robot na may emergency wheels. Pusta ako, hindi yan nakakapag-toothbrush ng maayos. Dagdag ni Rina sabay tawa. Si Gio na tila laging nakabuntot kay Rina ay medyo napapailing na lang. Alam nyo, minsan parang sobra na yan. Pero pinutol agad ni Rina ang sinasabi. Wala kang pake, kung gusto mong sumikat, sumabay ka sa tawa. Baka gusto mo ikaw naman ang birahin ko next time, Gio. Napatahimik si Gio. Napatingin lang sa baba, hindi makatingin kay Mira, na noong mga sandaling yon ay kalmado lang na dumiretso sa elevator ng admin wing, kahit batid niya ang bawat salitang binitiwan sa kanya. Sa loob ng classroom,
Halos walang lumalapit kay Mira. Hindi dahil sa galit siya o may masamang ugali, kundi dahil may kakaibang katahimikan bumabalot sa kanya na tila may distansyang hindi nila maintindihan. Tahimik siyang nakikinig, tahimik siyang nagsusulat. Lahat ay tila walang maikabit sa kanyang label kundi yung naka-wheelchair sa third row. Ngunit para kay Mira, sapat na iyon. Hindi siya pumapasok para magpa-impress, kundi para matapos ang kurso, makahanap ng trabaho at makapagsimula ng bagong buhay sa tahimik na bayan na malapit sa dagat. Pangarap niyang retiradong lugar para kay Lolo Celso. Isang araw, habang nasa labas si Mira para bumili ng sandwich sa kantin, dumaan ang grupo ni Narina at nagkunwaring di siya nakita. Sa kalagitnaan ng pila, biglang may humagis ng balot ng ketchup sa harapan ng wheelchair niya. Tumansik ito sa sapatos niya at sa gilid ng bag. "Oops, ani Arnold. Sorry po, hindi po namin kayo nakita. Kasi mababa ang ground clearance eh." Tumawa si Rina. "Pwede na yan, Arnold. At least nabigyan natin ng konting kulay ang araw ni Princess." Tahimik lang si Mira, hindi siya umimik. Inabalang niya ang bag, kinuha ang panyo at pinunasan ang ketchup. Pero habang ginagawa niya ito, walang sino man ang nakapansin sa matalim pero kontroladong pagkilos ng kanyang kamay. Isang kilos na hindi galing sa taong mahina, kundi sa taong sanay na sa disiplina ng hindi agad sumusugod. Sa faculty room, si Professor Diego ay tahimik na minamasdan ang eksena mula sa bintana sa tapat ng kantin. Bakit ba parang may lihim ang batang yon? Bulong niya sa sarili. Ang tindig niya, hindi iyan tindig ng taong natalo. Sa hapon ng araw ring iyon, tinawag ni Professor Diego si Mira sa labas ng kanilang klase. "Miss Santiago, kung may ilang minuto ka, gusto sana kitang i-invite sa fitness orientation na gagawin ng department. Malay mo, may maituro ka rin sa amin." "Salamat po, sir. Pero hindi po ako mahilig sa social events. Pumapasok lang po ako para sa requirements." Tugon ni Mira, magalang pero mariin. "Hindi ko sinasabing magpakitang gilas ka, pero sayang ang kaalaman kung itatago mo lang," dagdag ni Diego, na tila sinusubukan hulaan ang lihim ng estudyanteng ito. Pagbalik ni Mira sa classroom, may iniwan si Rina sa desk niya. Isang sketch ng wheelchair na may training wheels at may nakasulat sa ilalim. Lapit na ang Tour de Manila. "Ikaw na ba ang frontliner?" Marami ang nagtawanan, pero si Gio tahimik lang. Nakatitig kay Mira habang pinipilas nito ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Sa mga susunod na araw, napansin ng librarian na tila mas maraming oras si Mira sa reference section ng sports psychology at physical training. Inisip ng lahat na baka lang interesado siya, pero ang totoo, isa na namang routine ang binubuo ni Mira sa isipan niya. May balak siyang buuin muli ang sarili niya, hindi para patunayan sa iba, kundi para sa araw na muling kakailanganin niyang humarap. Hindi bilang biktima, kundi bilang taong may dangal. Habang lahat ay abala sa social media, meme at gimmick ng Spirit Week ng eskwelahan, si Mira ay tahimik na naghahanda. Tahimik na iniipon ang bawat insultong tinanggap niya. Hindi para isukli, kundi para gawing lakas. Tahimik lang si Mira. Pero sa mga tahimik na sandali, doon bumubuo ang tunay na mandirigma. Tahimik ang loob ng bahay nang bumangon si Mira ng 4:00 ng madaling araw. Habang karamihan ay tulog pa, sinisimulan na niya ang kanyang araw sa parehong paraan na paulit-ulit na niya nang ginagawa sa loob ng mahigit 2 taon. Pagpupunas ng sahig gamit ang basang tuwalya, hindi bilang gawaing bahay, kundi bilang parte ng kanyang warm-up. Habang nakaupo sa wheelchair, hinila niya ang mga braso ng paulit-ulit gamit ang isang self-made resistance band na gawa sa lumang inner tube ng gulong. Ilang ulit ng pull-apart drills, shoulder rotations, at chest presses ang ginagawa niya, eksakto sa itinuro noon ng kanyang Lolo Celso, na ngayoy nakaupo sa gilid, hawak pa rin ang lumang stopwatch na ginagamit nito noon pa man. 20 ulit lang muna, Mira, ani Lolo habang nakapamulsa at nakatitig sa kilos ng apo. "Opo, Lolo. Pero dagdagan ko mamaya ng core stretch, ha? Pakiramdam ko mas lumalakas na tong abdomen ko kahit walang leg drive." Sagot niya habang pinipigil ang hingal. Tumango si Lolo. Hindi ito madaldal, pero ang bawat tango nito ay punong-puno ng suporta. Mula nang tanggapin ni Mira ang kanyang bagong katawan,
naging disiplinado siya sa upper body conditioning. Hindi para bumalik sa sports, hindi para pumatok sa TikTok o YouTube, kundi para manatiling buo ang tiwala niya sa sarili. Araw-araw ay may kaunting progreso kahit walang nakakakita. Pagkatapos ng stretching, lumapit siya sa salamin, tinanggal ang towel sa balikat at tumiig sa sarili. Walang ibang gagawa nito para sa'yo, bulong niya. Ikaw lang. Matagal na niyang tanggap na baka hindi na muling makalakad, pero hindi niya kailanmang tinanggap na magiging pabigat siya. Kaya sa bawat araw, sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair, isinasabuhay niya ang responsibilidad sa sarili niyang kinabukasan. Habang naghahanda ng almusal si Mira, isang simpleng lugaw na may itlog, napansin niyan papalapit si Mang Temyong sa labas ng bahay nila. Bitbit nito ang ilang supot ng gulay at isang piraso ng yelong balot sa dyaryo. Mira, may dala akong kangkong at talong para raw sa Iron Lady ng barangay. Biro ng matanda. Salamat po, Mang Tem. Di niyo po kailangan mag-abala. Sabay abot ni Mira sa mga bitbit nito. Aba, hindi abala yon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano mo napatumba yung 3 batang holdapper nung isang gabi. Akala ko talaga may tinimpla kang kape na may superpowers. Mumiti si Mira, pero hindi siya nagkomento. Hindi niya gusto ang atensyon, lalo na kung may halong pambihirang kwento. Para sa kanya, ang ginawa niya ay simpleng instinct. Isang bagay na itinanim sa kanya ng taon ng training. Isa pa, ayaw niyang pag-usapan. Kung may dapat man siyang ipagtanggol, iyon ay hindi ang sariling pangalan, kundi ang dignidad ng mga taong walang kakayahang ipaglaban ang sarili. Pagkatapos ng almusal, muling bumalik si Mira sa kanyang sulok kung saan nakatambak ang ilang lumang module sa sports psychology. Habang binabasa ang artikulo tungkol sa muscle memory, ginuhit niya sa notebook ang ilang stretching program na maaaring i-modify para sa mga batang may kapansanan. Sa isip niya, may pangarap siyang buuin. Isang simpleng outreach kung saan matuturuan niya ang mga batang PWD ng basic self-defense gamit lang ang upper body at tamang awareness. Isang araw ng linggo, habang nagsisimba si Lolo, tumambay si Mira sa waiting shed sa may kanto. Doon, 2 batang babae, kapatid na parehong sakitin at malnourished ang naglalakad pa uwi mula palengke. Biglang sumulpot ang isang lasing at sinubukang agawin ang supot na hawak ng isa. Walang atubili si Mira. Isang mabilis na pag-ikot ng wheelchair sabay tulak ng front bar ng kanyang gulong sa binti ng lasing. Dahilan para ito'y mawalan ng balanse at mapaupo sa lupa. Umalis ka na kuya, mga bata lang yan. Sigaw ni Mira habang nakaharap sa lalaki. Naka-ready stance kahit nakaupo. Napatigil ang lasing. Biglang natauhan at mabilis na naglakad palayo. Lumapit ang 2 bata kay Mira, halos mangyak-iyak. Ate, ang galing mo, para nasa TV? Sabi ng isa. Wala yon, minsan kailangan lang ng tapang at disiplina. Hindi lahat ng laban ay kailangang suntok. Kailangan lang alam mo kung kailan babangon, sagot niya, sabay abot ng hawak ng bata. Dahil sa pangyayaring iyon, lumaganap ang simpleng kwento sa loob ng barangay, isang babaeng nasa wheelchair. Pero mas matatag pa sa mga lalaki. Hindi ito na i-post sa Facebook, hindi ito naging viral. Pero sa pagitan ng mga pader ng barangay at palengke, binansagan siyang tahimik na alon. Dahil hindi siya sumisigaw, pero pag dumaan, may iniiwan. Sa eskwelahan, walang nakakaalam ng mga ito. Para pa rin siyang hangin sa mata ng karamihan. Ngunit isang araw, lumapit sa kanya ang 2 batang estudyante sa gate. Mga batang lalaki na nasa grade 6. Ate Mira, pwede po ba kayong magturo ng self-defense? May bully po kasi sa kapitbahay namin eh. Napatingin si Mira sa kanila, tapos ay ngumiti ng bahagya. Kung sa seryosohin nyo, oo. Pero may kondisyon ako. Hindi tayo gagamit ng lakas para gumanti, kundi para ipagtanggol ang sarili. Promise po, kahit push-up gagawin namin. Mula sa araw na yon, tuwing hapon pagkatapos ng klase, sa isang tahimik na lote malapit sa barangay hall, nagsimula si Mira ng maliit na grupo ng mga batang gustong matutong ipagtanggol ang sarili. Gumamit sila ng mga lumang banig, kahoy na stick at basang tela bilang props. Hindi ito sosyal, pero ito'y totoo. At ang mga batang iyon,
maliliit, payat at madalas takot, ay unti-unting natutong tumayo ng tuwid, lumakad ng may kumpiyansa at sumigaw ng tama na kapag inaapi. Habang abala ang mundo sa likes at shares, si Mira ay tahimik na gumagawa ng pagbabago, 1, 2, hanggang sa dumami ang mga batang natututo sa kanya. Wala siyang sertipikading gym, wala siyang badge, pero mayroon siyang disiplina, puso at tahimik na lakas. Isang lakas na hindi makikita sa braso kundi sa paninindigan. Isang lakas na hindi nakikita ng mga mata ni Rina at Arnold, pero unti-unting nanginginig sa ilalim ng sarili nilang kahinaan. Mainit ang araw nang bumalik si Mira sa eskwelahan matapos ang isang linggong community break. Habang papalapit siya sa gate ng universidad, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Karaniwan ay may ingay ng mga estudyanteng naghaharutan, tumatakbong late sa klase, o nagpapalitan ng chismis sa ilalim ng puno. Pero ngayon, tila may namumuong tensyon. Hindi niya agad inintindi. Sanay na siyang dumaan sa pagitan ng mga matang mapanghusga, sanay na siyang mabuhay sa ilalim ng balabal ng tahimik na pagtitimpi. Ngunit sa hallway ng kanilang department, habang papalapit siya sa locker area, napansin niya agad ang grupo ni Rina na nakatambay. Naka-cross-arm si Rina habang si Arnold ay tila may kinukutingting na papel. Nang mapansin si Mira, bigla silang natahimik, sabay-sabay nang ngumiti na parang may lihim. "Uy," sigaw ni Rina, "saktong dating mo, may surprise kami sa'yo." Bago pa man makapagtanong si Mira, biglang tumilapon ng isang bola ng papel na binato ni Arnold, tumama ito sa gulong ng kanyang wheelchair. Pagtigil ng papel, bumuka ito. Nakasulat sa malalaking letra, "Sumali ka na sa karera ng pusa." Napahinga ng malalim si Mira. Hindi siya nagreklamo. Yumuko lang siya, pinulot ang papel, tinupi ito at isinilid sa kanyang bag. Wala bang reaksyon? Pang-asar ni Gio. Halatang may halong kaba ang tono. "Wala," sagot ni Mira ng walang tingin. "Sasayangin ko pa ba ang energy ko sa hindi nakakatawa?" Tila nabitin sa inaasahang eksena ang grupo, pero hindi sila sumuko. Kinaumagahan, habang nasa cafeteria si Mira at bumibili ng kape, pasimpleng binuhusan ni Rina ng orange juice ang likod ng kanyang blouse habang dumadaan sa likod nito. "Oops, sorry." Sabay taas ng kilay ni Rina. "Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi kita agad. Mababa ka kasi sa radar." Halos mabasag ang tasa ng kape sa pagkakakabit ni Mira. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Pinagpaglang niya ang blouse at lumingon sa cashier. Pahingi po ng tissue. Sabay bumalik sa kanyang upuan, tahimik pa rin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may apoy na unti-unting lumalaki. Makalipas ang ilang araw, isang mensahe ang kumalat sa group chat ng klase. "Spirit Week is coming. Abangan ang fun TikTok pranks." Sa una, akala ng lahat ay simpleng parte ng events. Pero hindi alam ng karamihan, ang plano ni Rina ay isang prank na partikular na si Mira ang target. Sa silid ng audio-visual room, habang nagpapraktis si Rina ng sayaw para sa TikTok challenge, nilapitan siya ni Gio. "Rina, sigurado ka bang okay to? Parang sobra na eh." "Relax ka lang. Hindi ko naman siya sasaktan. Konting kalmot lang sa ego niya." Sagot ni Rina habang sinusuot ang cat ear headband niya. "Pero ibang level na to. Sa lahat ng taong pwedeng pagtripan." "Exactly, kaya siya. Kasi hindi lumalaban. At kung lumaban man, mas magiging viral." Tumawa si Rina habang pinapakitang draft ng plano sa phone. Isang stage prank kung saan iaanunsyo daw si Mira bilang mystery guest sa isang fake award, tapos bibigyan ng Wheel of Fortune na biglang lalabas ng slime sa gilid ng entablado. Hindi alam ni Mira ang buong detalye, pero nararamdaman niya na may mas malalim pang pinaplano ang grupo. Sa bawat sulyap ni Rina, sa bawat bulong-bulungan kapag dumarating siya sa classroom, sa bawat panahong tila may paparating na sabog ng tawa sa paligid, alam niyang may paparating na bagay na mas masahol pa sa papel o ketchup. Isang hapon, habang inaayos ni Mira ang kanyang thesis sa library, may biglang dumating na hindi inaasahan. Si Professor Diego dala ang isang booklet. "Mira, gusto sana kitang i-recommend bilang assistant coach sa community sports program. Volunteer lang. Wala masyadong bayad pero mukhang marami kang pwedeng maituro." Napatingin si Mira. Hindi agad sumagot. "Salamat po, sir, pero ayoko pong maging frontliner."
Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Tumango si Diego. Alam ko, pero baka yung buhay na gusto ming tahimik, ayaw naman ang tadhana na manatiling tahimik. Napaisip si Mira sa sinabi ni Diego. Hindi niya gusto ang eksena, ang spotlight o kahit pakarangalan. Pero simula nang bumalik siya sa school, napansin niyang tila sinusubukan ng mundo na muling ilagay siya sa entablado. Hindi bilang performer, kundi bilang saksi, bilang modelo ng pagpigil, bilang representasyon ng isang bagay na pinipilit wasakin, pero ayaw bumigay. Sa loob ng maliit na notebook niya, nagsimulang maglista si Mira. Hindi ng plano para gumanti, kundi ng mga salitang gusto sana niyang sabihin sa harap ng stage kung sakaling dumating ang araw na iyon. Hindi para magpasikat, kundi para sa sarili niyang paninindigan. Para sa mga batang nanonood, para sa mga estudyanteng tahimik ding inaapi, para sa mga taong nawalan ng boses. At habang pinagpaplanuhan ni Rina ang grand prank para sa Spirit Week, may isang transferee na walang nakakapansin, si Jen. Tahimik lang ito, laging may hawak na cellphone at tila wala sa eksena. Pero sa mga sumunod na araw, habang nagsasanay si Rina ng fake announcement, habang binubuo ni Arnold ang slime machine, at habang gumagawa si Gio ng script, si Jen ay palihim na nagre-record ng mga kilos nila. Wala silang kamalay-malay na ang larong sinimulan nila ay unti-unti nang lumilihi sa kontrol nila. Tahimik pa rin si Mira, pero ang paligid niya ay nagsisimula ng gumalaw. At sa bawat kilos ng mga bully, sa bawat plano nilang patahimikin siya, lalong umiigting ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon. Ang katahimikan niya, hindi ito takot. Isa itong paghinga bago ang tunay na sagot. Sa unang tingin, si Rina ay mukhang perpekto, maganda, matalino, at may impluwensyang pamilya. Madalas siyang itinuturing na reyna ng campus. Kahit anong gawin niya, palaging may tagasunod. Ang mga mata ng mga guro ay tila palaging pumikit sa kanyang mga pagkukulang. Habang ang mga kaklase naman ay sumasabay sa kanyang mga biro kahit hindi nila tunay na sinusuportahan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang ugat ng kanyang pagiging mapanakit ay mas malalim kaysa sa simpleng kayabangan. Bata pa lang si Rina, palagi na siyang ikinukumpara sa kanyang nakatatandang kapatid na si Raymond. Isang top-notcher sa board exam at dating MVP ng varsity basketball team sa parehong paaralan na pinapasukan niya ngayon. Sa tuwing uuwi siya galing paaralan, tanging mga tanong lang na, anong award mo? O nakakuha ka ba ng mas mataas kay Raymond? Ang sumasalubong sa kanya. Hindi siya kailanman tinanong kung masaya ba siya o kung pagod ba siya sa araw na iyon. Anak, ayusin mo yung katawan mo. Hindi ka pwedeng magpabaya. Baka pagtawanan ka. Wika ng kanyang ina habang inaayusan siya sa harap ng salamin noong 14 pa lang siya. Tandaan mo, ikaw ang babaeng bersyon ng kuya mo. Walang lugar ang kahinaan sa pamilya natin. Napabuntong hininga lang si Rina noon habang pinipilit ngumiti sa sarili sa salamin kahit may luha na sa gilid ng mata. Sa loob-loob niya, gusto lang niyang mabuhay na walang iniisip na kompetisyon. Pero sa bahay pa lang, tila may uniforming dapat isuot. Dapat matalino. Dapat maganda. Dapat palaging panalo. Nang mapasok siya sa parehong eskwelahan kung saan nagtapos ang kanyang kuya, naramdaman niya agad ang bigat ng pamana. Lahat ng guro ay may inaasahan sa kanya. Lahat ng estudyante ay may mga tanong na, kapatid ka ba ni Raymond? Yung MVP, yung valedictorian? Sa una, natutuwa pa siya. Pero kalaunan, naging paulit-ulit na pressure na tila hindi na niya makayanan. Kaya nagsumula siyang maghanap ng ibang paraan para maramdaman ang halaga niya. Hindi bilang kapatid ng isang magaling, kundi bilang isang taong may sariling impluwensya. Dito nagsimula ang kanyang pagkamapang-api. Napansin niya na sa tuwing may tinutupso siyang mas mahina, napapansin siya ng mga tao. Tumatawa sila, sumusunod sila, lalo na kapag may bago o kakaibang estudyante, tulad ni Mira. Alam mo, kapag nakikita ko yang si Mira, parang naaalala ko yang sarili kong mahina. Ayoko nun. Minsan niyang sinabi kay Arnold habang nasa rooftop sila ng school. Kaya siguro gusto kong baliin yung ganyang uri ng katahimikan. Kasi parang sinasampal ako ng mga bagay na pilit kong tinakasan. Hindi mo ba naisip na baka siya yung pinakamatapang sa ating lahat? Tanong ni Arnold,
tila naguguluhan. Tumawa si Rina. Tapang, wala sa hitsura niya. Isa lang siyang pa-victim. Pero sige, panoorin mo na lang. Sa Spirit Week, siya ang bida. Kahit si Arnold, unti-unting nagkakaroon ng pagdududa sa mga plano ni Rina. Pero hindi siya makakawala sa impluwensya ng grupo. Lahat sila ay nilamon ng sistemang binuo ng isang babaeng hindi binigyan ng pagkakataong maging mahina. Sa tuwing nakikita ni Rina si Mira, hindi niya ito basta nakikita bilang estudyante sa wheelchair. Sa halip, nakikita niya ang sarili niya. Isang batang takot na madismaya ang lahat. Kaya pinipilit maging matatag sa pamamagitan ng pagpapahina sa iba. Isang gabi, habang nag-iisa si Rina sa kanyang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ama. May board meeting bukas. Hindi ka na naman invited. Next time siguro pag may napatunayan ka na. Gaya ng kuya mo. Nakatitig lang siya sa screen, walang emosyon. Hinagis niya ang cellphone sa kama at saka bumaling sa salamin. Tumitig sa sarili. Unti-unti siyang ngumisi, pero hindi ito ngiting masaya, kundi ngiting puno ng pagtadismaya sa sarili. Kinabukasan, sa campus, muling nagtipon ang grupo ni Rina sa likod ng stage para repasuhin ang prank na gagawin kay Mira. So eto na ang plano. Wika niya, sabay taas ng blueprint ng slime machine. Pagka-announce ng Campus Hero Award, aakyat si Mira sa stage, tapos boom, shower of glory. Sigurado ka bang papayag siyang umakyat? Tanong ni Gio. Papayag yan. May mag-aanunsyo. Magugulat siya. Masaya yung crowd. Tapos na, papalakpakan pa natin, sagot ni Rina. Habang sinusubukan ayusin ang tone ng programa. Hindi nila alam, may isang taong nakikinig sa kabilang dulo ng hall, si Jen. Tahimik siyang nanood, hawak ang kanyang cellphone. Nakarecord ang buong usapan. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit tila may galit na personal ang babae sa isang taong wala namang ginagawang masama. Sa mga mata ni Jen, tila hindi ito prank lang. Isa itong personal na misyon, isang tahimik na digmaan na hindi malinaw kung saan nag-ugat. Nang sumunod na araw, habang pinapanood ni Rina mula sa malayo si Mira na nagpapahinga sa ilalim ng puno, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Gusto niyang lapitan ito. Gusto niyang itanong, bakit ganyan ka pa rin katatag? Pero ang bibig niya ay nanatiling sarado. Sa halip, binulong na lang niya sa sarili. Kahit ikaw pa ang pinakamatatag, sa dulo, mapapahiya ka rin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may bahagyang takot. Takot na baka hindi lang si Mira ang mapahiya, kundi siya mismo, ang babaeng lahat ng ginagawang malupit, ay nakabatay sa lumang sugat ng kabiguan at kakulanan. Tahimik si Rina habang pinaplano ang lahat. Pero hindi niya alam, may mga matang mas tahimik na nakamasid. At sa pagkakataong iyon, hindi katahimikan ng tahinaan ang nasa paligid, kundi ang panahong pinipigil ng kapalaran ang tunay na pagbagsak ng isang taong lubos na nasugatan. Hindi ng iba, kundi ng sarili niyang pagkatao. Tanghaling tapat nang dumating sa campus ang isang estranghero na may daladalang backpack at may suot na simpleng long sleeves at maong. Matangkad, moreno at may bitbit na maliit na tripod. Naglakad siya papunta sa faculty office, tahimik at diretsyo, pila alam ang direksyon ng pupuntahan. Sa labas ng PE department, napalingon si Professor Diego at napakunot ang noo. Lance? Lance Aguilar? Tanong niya, sabay apot ng kamay. Sir Diego, tagal na ho, sagot ng binata, sabay ngiti. Gusto ko sanang kumustahin ang campus. May pa-seminar ho kasi ako mamaya sa kabilang gusali. Sabi sa akin ni Ma'am Pilar, dito raw ako dadaan. Motivational speaker ka na ngayon? Biro ni Diego. Ibang-iba ka na sa batang palaging huli sa training. Nagbago na rin ho kasi ang pananaw. Di na laging tungkol sa medalya, minsan mas mahalaga ang kwento, sagot ni Lance. Habang nagkatapi sila sa faculty lounge, napatingin si Lance sa isang lumang class photo na nakasabit sa dingding. Regional Sports Delegation, Batch 2019. Sir, si Mira ba to? Sabay turo niya sa batang babaeng naka-wushu uniform sa larawan. Oo, sagot ni Diego. Nandito pa siya ngayon, estudyante sa undergrad, tahimik lang. Pwede ko ba siyang makita?
Dati ko siyang ka-teammate, matagal na kaming hindi nagkita, tanong ni Lance. Hindi pa man nakasagot si Diego, biglang bumukas ang pinto ng library sa kabilang hallway. Lumabas si Mira, may bitbit na envelope at notebook. Dahan-dahang umusad ang kanyang wheelchair patungo sa elevator. Tahimik, may pakay, walang alingaw-ngaw. Teka lang, siya ba si Mira? Gulat ni Lance. Hindi ko akalaing naka-wheelchair na siya, tumango si Diego. Simula nung aksidente sa regional meet, hindi na bumalik sa larangan. Pero alam mo, hindi nawala yung sigla ng disiplina niya. Lalo pa nga yatang tumibay. Hindi nag-aksaya ng oras si Lance. Tahimik siyang sumunod at pagkalabas ni Mira sa building, sa kanya nilapitan. Mira, maingat niyang tawag. Saglit na natigilan si Mira. Bumitaw siya sa kontrol ng gulong, saka lumingon. Nakita niya ang lalaking matagal na niyang hindi nakita. Si Lance, ang dating ka-teammate sa Wushu team na minsan ding naging tahimik niyang kakampi sa ilalim ng matinding pressure ng kompetisyon. Lance, mahinang tanong ni Mira, anong ginagawa mo dito? May seminar ako mamaya pero mas mahalaga, nandito ka pala. Grabe ang tagal na. Nabalitaan ko lang ang nangyari noon pero di ko inakala na eto na ang sitwasyon mo ngayon. Mumiti si Mira, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang paninigas ng damdamin. Ganito na ngayon pero ayos lang. Buhay pa ako, kumikilos pa rin, kahit papaano. Baka hindi mo alam, Mira, pero marami sa team noon ang sumunod sa'yo. Hindi dahil sa medalya mo, kundi dahil sa ikas mo. Ikaw yung unang sumisigaw ng kaya pa, kahit laspag na tayo sa ensayo. Ani Lance, ako man bumalik lang sa path dahil sa mga naiwan mong aral. Nabing speaker ako para sa mga kabataang nawawala ng direksyon. Pero ikaw ang una kong inspirasyon. Tahimik si Mira. Hindi niya inasahan ang ganitong muling pagkikita. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiilang. Salamat, tanging nasabi niya. Pero Lance, tapos na yung phase na yon. Na yon, pilit kong binubuo ulit ang sarili, hindi bilang atleta, kundi bilang yung taong tahimik na lang sa sulok. Huwag mong maliitin ang tahimik, sagot ni Lance. Kahit ang tubig, tahimik kapag malalim. Nagpaalam si Lance saglit para maghanda sa kanyang seminar. Pero bago siya umalis, iniabot niya kay Mira ang kanyang calling card. Kung sakaling kailangan mo ng tagapakinig o taga-suporta, tawagan mo lang ako. Hindi kita iniwan noon at hindi rin kita iiwan ngayon. Kinagabihan, habang nakaupo si Mira sa gilid ng kama at nililinis ang kanyang mga resistance bands, hindi niya maiwasang muling balikan ang mga araw nila sa training camp. Si Lance ang unang nag-abot sa kanya ng tubig nung una niyang ma-sprain. Si Lance din ang kasama niya sa huling araw ng training bago ang aksidente. At ngayon, sa hindi inaasahang oras, bumalik ito, dala ang isang simpleng paalala na kahit gaano man kalalim ang sugat, may mga taong handang tumawid pabalik sa'yo. Kundi dahil gusto niyang iparamdam sa sarili na buo pa rin siya, na kahit pilit siyang iniikutan ng pang-aapi, may mga taong gaya ni Lance at mga batang sumisilip ng pag-asa na nagpapaalala, hindi pa huli ang lahat para muling maniwala sa sarili. Sa likod ng katahimikan, sa pagitan ng bawat pagtitiis, isang bagong pananaw ang unti-unting binubuo ni Mira. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tulad niyang minsan na ring nawala sa liwanag, pero hindi kailanman nawala ang apoy sa dibdib. Lumapit na ang pinakahihintay ng buong campus, ang Spirit Week. Isang linggong puno ng mga pakulo, patimpalak, talent showcase, fashion show at kung ano-ano pang event na sabay-sabay na pinaghahandaan ng bawat department. Kinabukasan, dinala ni Mira ang notebook niya sa barangay center at sinimulang i-layout ang mga basic martial arts positions na akma para sa mga bata. Hindi ito dahil na-inspire siya bumalik sa pagiging atleta, kundi dahil nakita niyang may halaga pa rin ang mga natutunan niya, kahit pa hindi na niya ito magamit sa entablado. Marami pang batang gaya niya, may galit, may lungkot, may tahimik na hinanakit, na nangangailangan ng outlet. At baka siya na ang maging daan. Habang binabasa niya ang notebook, napadaan ang dalawang batang dati niyang tinuruan. Ate Mira, pwede po ba ulit mag-training mamaya? Ngumiti siya. Oo, pero mas matindi na to. May bagong drills akong ipapakita. Hindi halata
pero sa bawat galaw niya may bagong sigla. Hindi dahil gustong patunayan sa mundo na malakas siya. Mula sa mga committee ng klase or officers hanggang sa mga janitor na nag-aayos ng mga banderitas sa buong eskwelahan, lahat abala. Ngunit sa ilalim ng masiglang selebrasyon ay isang lihim na plano na matagal nang binubuo ni Rina, Arnold at Gio. Isang prank na para sa kanila ay pangmatagalan. Isang signature moment na hinding-hindi raw malilimutan ng buong campus. Handa na ba yung slime cannon? Kanong ni Rina habang tinatesting nila sa likod ng stage ang isang improvised pressurized tank na may halo-halong shampoo, pintura at pagkain na expired. Ready na, sagot ni Arnold. Isang pindot lang, bam! Lulubog siya sa kulay green, mas memorable pa sa batisang pinsan ko. Tumawa si Rina. Bukas tatandaan ng lahat kung paano bumulusok ang bida-bidahan na si Mira. Akala mo kung sinong matatag. Tingnan natin kung saan naabot ang tapang niya kapag lahat ng tao'y tumatawa sa kanya. Tahimik lang si Gio habang pinagmamasdan ang grupo. Hawak niya ang script para sa awarding ceremony kinabukasan. Siya ang naitalagang announcer, pero habang binabasa ang linya kung saan isusumpa si Mira bilang mystery hero ng campus, pakiramdam niya'y may bumabakat na bigat sa kanyang dibdib. Naisip niya, paano kung siya ang nasa posisyon ni Mira? Paano kung siya ang ilagay sa gitna ng entablado? Niloloko habang hindi alam kung bakit. Hindi niya malaman kung natatawa ba siya o naaawa sa sarili. Kinagabihan, habang ginagamitan ng paintbrush ni na Arnold at Rina ng glow-in-the-dark powder ang slime container, may isang di inaasahang mata ang nakamasid mula sa likod ng stage curtain. Si Jen, tahimik niyang sinumulan ang video recording mula sa cellphone. Tiniyak na malinaw ang mga mukha, ang boses, at ang mismong linya ng plano. Hindi siya lumapit, hindi siya nagpakilala, pero sa mga mata niya, malinaw ang intensyon. Hindi ito basta prank. Isa itong public execution. Kinabukasan, punong-puno ang covered court. Naka-costume ang mga estudyante. May nadbihis bilang mga anime character. May naka-historical Filipiniana at may mga naka-wacky outfit. Sa gitna ng kasayahan, isang malaking LED screen ang nakabitin sa stage. Sa harapan, may upuan para sa mga special guest at awardee. At sa isang gilid, naroon si Mira, nakaupo sa dulo ng hanay, tahimik, suot ang simpleng puting blouse at dark blue na palda. Wala siyang idea na siya pala ang magiging sorpresa ng buong event. Pakiabot sa kanya tong invitation, bulong ni Rina kay isa sa mga usher ng event. Sabay abot ng ginintuan na sobre. Lumapit ang usher kay Mira. Ikaw po ba si Mira Santiago? Nais ka po sanang anyayahan ng komite sa stage mamaya. May special recognition ka raw. Napakunot ang noo ni Mira. Bakit ako? Hindi raw po namin alam. Basta po instruction ng program director. Tumango si Mira kahit may pagdududa. Wala siyang clue kung anong kaganapan iyon. Pero minabuti niyang huwag gumawa ng eksena. Maaring totoo ngang may pagkilala. Baka si Professor Diego o ang ilang guro sa PE department ang nagtulak nito. Baka isang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa community training. Pero sa likod ng isip niya, may bahagyang ingay ng duda. Nang sumapit ang climax ng event, umakyat si Gio sa entablado, dalahang script. Nagpapawis ang palad niya. Pinilit niyang ngumiti. Tinawag ang pangalan ng mga minor awardees. Best costume, wackiest pair, most energetic department. Sabay-sabing, at ngayon, para sa pinakahinihintay nating sorpresa ngayong hapon, ang ating mystery hero ng campus. Tila kinuryente si Mira. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nakangiti si Rina habang hawak-hawak ang remote trigger ng slime cannon. Nakita rin niya si Arnold na pumuwesto malapit sa gilid ng entablado. Hawak ang isang device. Sa kabuuan ng crowd, naroon ang mga cellphone, ready to record, ready to laugh. Awagin natin sa entablado si Mira Santiago. Nagpalakpakan ang crowd, hindi dahil kilala nila ang kontribusyon ni Mira, kundi dahil na-hype sila
sa ideya ng mystery hero. Habang papalapit si Mira sa stage, unti-unti siyang natutunugan ang lahat. Ang tingin ng mga estudyante ay may halong pagtatanong. Ang iba'y nakangisi na. Nararamdaman niya ang bigat sa dibdib pero hindi niya pinakitang kinabahan siya. Umakyat siya sa entablado. Hawak ang gilid ng podium para sa suporta. Pagharap niya sa crowd, isang katahimikan ang bumalot sa court. Lahat ay nag-aabang. Lahat ay sabik. At sa mismong sandaling iyon, bago pinindot ni Rina ang trigger, bago sumambulat ang slime, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng stage. Huwag! Lahat ay napalingon. Si Jen, hawak ang cellphone, nilakasan ang volume ng kanyang speaker at pinatugtog ang recorded plan ni Rina. Pagka-announce ng Campus Hero Award, aakyat si Mira sa stage. Tapos boom! Shower of glory. Natahimik ang lahat. Biglang natulala si Rina. Nabitiwan niya ang remote sa kaba. Napaatras si Arnold. Si Gio tila hindi makahinga. Isang minuto ng katahimikan na tila mas malakas pa sa sigawan. Lumapit si Jen sa harap ng stage. Dala pa rin ang phone. Ito po ang totoo. Hindi prank ito. Planado ang lahat. At si Mira, siya yung gusto nilang ipahiya. Walang sumagot. Walang kumibo. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ni Mira ay nilamon ng ingay ng katotohanan. Ngunit sa halip na umalis sa entablado, lumingon si Mira kay Gio, kay Rina, kay Arnold. Tumingin siya sa buong crowd. Tapos ngumiti, isang ngiting hindi matanghusga, hindi mapait, isang ngiting puno ng lakas. At kung prank man ito, sabi niya sa mikropono, "Salamat. Dahil minsan, kailangan ng eksena para makita ng lahat kung ano ang tunay na kabastusan." Tahimik pa rin ang crowd. Walang pumalakpak. Pero sa gitna ng katahimikan, may nagsimulang tumayo. Isa, dalawa, hanggang sa unti-unti, halos kalahati ng court ay nakatayo bilang respeto. Hindi sa award, kundi sa paninindigan. At sa babaeng, kahit ilang beses sa binalak sirain, ay nanatiling nakatayo. Kahit nakaupo. Sa araw na iyon, hindi bumagsak si Mira sa slime. Sa halip, bumagsak ang maskara ng mga tunay na mahina. At sa wakas, nagsimula nang lumuwag ang tanikala sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang araw mula sa insidenteng iyon sa Spirit Week, tila hindi pa rin makapaniwala ang buong campus sa mga nangyari. Mula sa simpleng tahimik na estudyanteng madalas lang sa sulok ng library, naging sentro ng atensyon si Mira. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at paghingi ng tawad ng ilan, nanatili pa rin siyang kalmado at mapagmatyag. Hindi niya hinangad ang spotlight at hindi rin niya gustong magpakabayani. Pero alam niya, hindi pa ito ang huli. May mga pangyayaring hindi tinutuldukan ng pagpalakpak, kundi binubuksan palalo ang mas malalim na laban. Isang umaga habang abala ang mga estudyante sa paghahanda ng bagong event ng PE Department, isang wheelchair race bilang part ng inclusivity awareness ng campus. Kinausap siya ni Professor Diego. "Mira, baka gusto mong sumali. Volunteer lang, wala namang kompetisyon. Simbolo lang ito ng pagkakaisa." "Ayaw ko po ng eksena, sir. Pasensya na. Pero kung pwede po, baka pwedeng tumulong na lang ako sa logistics o safety briefing." Sagot niya habang tahimik na inaayos ang kanyang tablet. Tumango si Diego. "Alam kong hindi mo hanap ang atensyon. Pero minsan, Mira, hindi mo na kailangan maghanap ng entablado para marinig. Yung simpleng kilos mo, sapat na para mamulat ang iba." Kinabukasan, dumagsa ang mga estudyante sa open field ng campus. May mga inflatable obstacle, marker cones at mga improvised ramps para sa wheelchair race. Ang lahat ay nakangiti, tila tuwang-tuwa sa bagong karanasan. Ngunit may isa na namang masamang plano ang binuo ng ilang natitirang kaalyado ni Rina. Mga estudyanteng hindi pa rin natuto at pilit pa rin kumakapit sa ideyang kailangang mapasunod si Mira sa gusto nilang laro. Habang walang nakatingin, isang estudyanteng kasabwat ay lumapit sa isang wheelchair na gagamitin ni Mira. Pinanggal nito ang preno at inadjust ang balanse ng upuan para lumiko ito ng kusa kapag bumilis ang takbo. Tahimik lang itong lumayo matapos walang nakakita maliban sa isang batang nasa likod ng puno. Isang batang sinanay ni Mira sa community drills. Agad itong tumakbo sa gilid ng field, tinawag ang kanyang Ate Mira. "Ate Mira,
May gumalaw po sa gulong ng upuan nyo. Yung lalaking may backpack. Nakita ko kanina. Agad na natahimik si Mira. Tumayo siya sa kanyang posisyon. Tinulak ng marahan ng wheelchair papunta sa sentro ng field at humarap sa lahat. Lahat ng estudyante, mga guro at ilang bisita mula sa school board ay napatigil. Hindi niya kailangan ng mikropono. Ang postura niya, ang presensya niya ay sapat na para maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang mensahe. Hindi po ako sasali sa karera ngayon, mariin niyang sabi. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa duda, kundi dahil sa prinsipyo. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang mga ganitong aktibidad ay dapat nagpapalakas sa pagkakaisa. Pero paano tayo lalaban para sa pagkakapantay-pantay kung may ilan pa ring gustong manabutahe? Kung ang isa sa amin ay pipilitin pa ring mapasama para lang matawa ang iba, tumayo si Professor Diego sa likod niya. Anak, gusto mong itigil na lang natin ang event? Umiling si Mira. Hindi sir, ituloy ninyo. Pero ako mismo ang magbibigay ng safety demo. Dahan-dahan siyang gumulong, patungo sa gitna ng field, uminto sa may rampa, at lumingon sa lahat. Ang paggalaw ng isang taong may kapansanan ay hindi biro. Isang maling ikot ng gulong pwedeng ikamatay, kaya dapat laging may respeto. Hindi lahat ng may upuan ay mahina. Pero lahat ng nananabutahe, sila ang tunay na kapos. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kumibo. Maging ang prinsipal na kanina'y abala sa usapan ay napalapit sa entablado at tahimik na nakinig. Bago siya umalis sa gitna, umikot siya sa wheelchair at pinindot ang isang bahagi ng frame. Dito niya napatunayang sira ang preno. Tumalbog ito sa gilid at kita sa lahat kung gaano ito delikado. Isa lang ang naging reaksyon ng karamihan. Takot. Takot na baka natuloy ang plano. Takot na baka sa isang maling galaw ay mapahamak ang isang taong wala namang ibang ginawa, kundi ang ipaglaban ang dignidad niya. Pagkatapos ng event, dumagsa ang ilang estudyante sa kanya. Sorry ha, hindi ko alam na may dagawa ng ganon. Dati kasama ko pa yung mga yon eh. Sabi ng isang babae mula sa senior department. Wala yon. Ang mahalaga bukas ka na ngayon, sagot niya. Lumapit din si Gio, bit-bit ang isang boteng tubig at ang kanyang script mula sa Spirit Week. Gusto kong iwanan sa'yo to. Ani niya. Ito yung script ng prank. Binabasa ko yan nung nandun ka sa entablado. Hindi ko inisip na ganito kalalim ang magiging epekto. Patawat. Tinanggap ni Mira ang papel. Tinupi niya ito ng maayos at inilagay sa kanyang bag. Hindi ko ito ibabasura. Hindi ko rin kakalimutan. Pero hindi na ito para sa paghihiganti. Gagamitin ko ito para paalalahanan ng sarili ko kung anong klaseng tao ang ayokong maging. Sa dilid ng open field habang paalis na ang mga estudyante, lumapit ang batang nagsumbong kanina. Ate Mira, aakyat po ba kayo ulit sa entablado tulad nung sa Spirit Week? Ngumiti siya. Siguro, pero hindi para sa palabas. Para turuan kayong lahat na kahit nakaupo tayo, pwede pa ring tumayo sa paninindigan. At sa kanyang mga mata, sa bawat pagkumpas ng kanyang kamay habang nagpapaliwanag ng basic safety sa mga bata sa gilid ng field. Sa bawat pagbuntong hininga na may laman na ginhawa, ramdam na buo pa rin ang kanyang lakas. Hindi dahil sa kakayahang sumuntok, kundi sa kakayahang magsalita ng katotohanan kahit sa mundong punong-puno ng ingay at panlilinlang. Walang malakas na musika, walang palakpak. Pero sa araw na iyon, isang simpleng babae sa wheelchair ang naging dahilan kung bakit ang salitang respeto ay muli nilang naintindihan, hindi bilang pabor, kundi bilang karapatan. Isang linggo ang lumipas mula nang ilantad ni Mira sa harap ng buong paaralan ang sabotahe sa wheelchair race. Sa kabila ng kahihiyan ng ilan, hindi na muling binalikan ng estudyanteng si Mira ang pangyayari upang ipagyabang o ulit-ulitin. Bumalik siya sa dating routine. Tahimik na pumapasok, nagbabasa sa library, tumutulong sa barangay training tuwing hapon. Ngunit para sa buong eskwelahan, tila hindi na siya ang dating Mira na simpleng nakaupo lang sa sulok. Ngayon, siya na ang mukha ng lakas na hindi kailangang sumigaw. Ang imahe ng dignidad na hindi kailangang ipaglaban sa pamamagitan ng suntok, kundi ng paninindigan. Sa unang pagkakataon, isang sulat mula sa school admin office ang inabot kay Mira habang nasa library siya. Yaling ito sa isang foundation na nagngangalang Lakbay Lakas, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataan na may kapansanan upang makahanap ng boses at direksyon sa loob ng akademya at lipunan.
nalaman nila ang kanyang kwento mula sa isang estudyanteng nagpadala ng video ng Spirit Week incident. Kalakip ang mga pahayag ni Mira sa entablado. Kami po ay humahanga sa inyong paninindigan at katapangan sa kabila ng mga pagsubok. Inaasahan naming makapanayam kayo para sa isang documentary project at kung maaari po ay maging youth ambassador ng aming programa, sulat ng foundation. Sandaling napahinto si Mira. Inilapag niya ang sulat sa mesa at napatingin sa bintana. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Ngunit may kung anong tahimik na kumpirmasyon sa dibdib niya na ang bawat hirap na tiniis niya, ang bawat katahimikang piniling itikom sa mga taon ay may saysay. Sa sumunod na araw, si Professor Diego ang unang nakabalita. Nakarating sa akin ang email ng foundation. Mira, alam mo bang hindi lang estudyante ang napapahanga mo ngayon? Maging ang mga propesor sa ibang campus ay tinatanong kung sino ka. Nakakapanibago, sir. Hindi ko po alam kung paano haharapin. Sagot niya habang pinupunasan ang screen ng kanyang tablet. Huwag mong pilitin. Hayaan mong ang mundo ang matutong umangkop sa'yo. Hindi mo kailangang magbago para lang tanggapin kanila. Sapat na yung ikaw ang bumangon. Sa kabilang dako ng eskwelahan, tila nag-iba rin ang ihip ng hangin para kina Arnold at Joe. Matapos ang insidente, kinumpronta sila ng school board. Si Arnold ay inutusang mag-community service sa loob ng 3 buwan bilang bahagi ng disciplinary action, habang si Gio naman ay binigyan ng ultimatum, makipag-cooperate sa investigasyon o maharap sa suspension. Habang pinupunasan ni Arnold ang mga upuan sa amphitheater bilang bahagi ng kanyang parusa, napadaan si Mira. Dala niya ang kanyang script para sa nalalapit na seminar, kung saan siya ay naimbitahan bilang guest sharer ng Student Wellness Forum. Tulungan na kita dyan, ani ni Mira habang iniabot ang basahan kay Arnold. Napahinto si Arnold, bahagyang namutla sa hiya. Huwag na, ako na to, dapat lang naman na magbayad ako. Hindi mo kailangang bayaran ako. Pero sana, huwag mo na ring bayaran ang sakit mo sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Sagot ni Mira bago siya umalis. Sa faculty room, iniabot ni Diego kay Mira ang offer letter mula sa Barangay Youth Center. Gusto kanilang kuning assistant coach, hindi full-time pero may honorarium. Kailangan lang daw ng isang taong may tunay na karanasan sa resilience. Kahit walang certificate, tanong ni Mira. Bahagyang naguguluhan, mas mahalaga yata sa kanila ang tunay na kwento kaysa papel, ngiti ni Diego. Tinanggap ni Mira ang alok. Tuwing Sabado, nagtuturo siya ng self-defense para sa mga batang babae at lalaking biktima ng bullying. Dala-dala niya ang kanyang karanasan bilang aral, hindi para ipagmalaki, kundi para mansilbing salamin, kung saan makikita ng iba ang kanilang sariling tapang. Sa bawat session, dumadami ang mga batang lumalapit sa kanya. Isang araw, may batang babae na lumapit habang may pilat sa braso. Ate Mira, paano po ba maging matapang? Kasi kahit ayoko pong umiyak, umiiyak pa rin ako. Hinawakan ni Mira ang kamay ng bata at mahinang ngumiti. Hindi mo kailangang hindi umiyak para masabing matapang ka. Ang tapang, hindi yan ang kawalan ng luha. Ang tapang, yan yung pagpili mong bumangon kahit basang-basa ka na ng luha. Sa isang linggo ng training, dumalaw ang mga guro at ilang opisyal ng eskwelahan para manood. Kabilang sa kanila si Principal Agbayani, na dati tila walang paki sa mga isyung nangyayari sa mga estudyante. Impressive, sabi ng principal kay Diego habang pinagmamasdan si Mira na nagtuturo. Walang salita ang makakapantay sa katahimikan may laman. Ibang klasing leader yang batang yan. Hindi siya nagtangkang sumikat, kaya siya naging makabuluhan, sagot ni Diego. Sa parehong linggo, sinimulan na rin ni Mira ang paggawa ng simpleng booklet, isang gabay para sa mga estudyanteng gustong matutong tumindig sa gitna ng pang-aapi. Pinangalanan niya itong Tahimik na Laban. May mga drawing siya rito ng simpleng stance, mental reminders at mga kwento ng karanasan. Ipamimigay ito libre sa mga library at klinik ng paaralan. Nang makumpleto niya ang draft, tinanong siya ng isang batang estudyante, "Ate, bakit walang drawing ng suntukan?" Kasi hindi lahat ng laban ay kailangan ng kamao. Minsan, sapat na yung alam mong hindi ka nagpatinag, sagot niya. Samantala, si Rina ay hindi na muling bumalik sa klase mula nang ipatawag siya ng board.
may balitang siya'y pinapa-undergo ng counseling at binigyan ng academic leave para pagnilayan ang lahat. May ilang nagsasabing nagsisisi ito, may iba namang naniniwalang pilit lang ang kanyang paglayo. Ngunit para kay Mira, hindi na mahalaga kung kailan babalik si Rina. Ang mas mahalaga ay may hangganan din ang bisa ng kapangyarihang ginamit sa maling paraan. Isang araw bago matapos ang buwan, habang inaayos ni Mira ang mga gamit niya sa bagong opisina ng Youth Center, dumating ang sulat galing sa eskwelahan. Isang paanyaya mula sa Student Council. Gusto raw siyang gawing honorary representative ng Student Rights and Wellness Committee. Napatingin si Mira sa card. Tahimik siyang ngumiti, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa wakas, ang eskwelahan na minsang naging saksi sa kanyang katahimikan ay natutong makinig. Gabing-gabi na at katahimikan lang ng malamig na hangin ang naririnig sa loob ng bahay ni Mira. Nakaupo siya sa sahig ng silid nilang maliit, nakasandal sa kama habang binabasa ang sulat mula sa eskwelahan na nagtatalaga sa kanya bilang honorary representative ng Student Rights and Wellness Committee. Kahit ilang beses na niyang binasa, parang hindi pa rin siya makapaniwala. Sa isang sulok, tahimik lang si Lolo Celso, nagsasali ng mainit na salabat sa tasa. Habang nilalapag niya ito sa maliit na mesa, marahang nagsalita ang matanda. Mukhang malayo na ang narating ng apo kong tahimik lang kung magsalita, pero bumabayo kapag kailangan. Napatingin si Mira, ngumiti ng bahagya. Lolo, kung alam niyo lang po, hindi ko rin talaga akalain na darating sa ganito. Akala ko dati hanggang likod lang ako ng silid. Ngayon parang ako na yung inaasahang magsalita. Hindi ako nagugulat, sagot ng matanda. Minsan mas malakas ang epekto ng taong hindi nagsalita agad. Kasi kapag nagsalita na siya, alam mong pinag-isipan, alam mong may laman. Tahimik ang ilang saglit. Pinakiramdaman lang nila ang gabi. Ngunit sa mata ni Mira, may lumalalim na tanong. Alam niyang panahon na. Marami na siyang natanggap na pagbabagong hindi niya inasahan. Marami na ring pagbabagong kanyang tinanggap. Pero may isang bagay pa siyang gustong malaman. Isang tanong na ilang taon na niyang kinikimkim, ngunit hindi kayang itanong noon. Lolo? Wika niya, halos pabulong. Pwede ko po ba kayong tanungin? Bakit niyo ako tinuruan ng kung fu dati? Natahimik si Lolo Celso. Dahan-dahan nitong ibinaba ang tasa ng salabat. Tumingin sa labas ng bintana na animoy may binabalikang alaala. Akala ko hindi mo na itatanong yan, anya, pero siguro nga oras na. Tumayo ang matanda, binuksan ang lumang cabinet sa tabi ng altar at kumuha ng isang lumang kahon. Pagbukas niya nito, bumungad ang mga lumang litrato, medalya at ID. Isa sa mga ID ang may nakasulat, Coach Celso Ramos, National Martial Arts Team, 1984. May mga punit na dyaryo rin na naglalaman ng balita ng mga laban. Artikulo tungkol sa trainings sa ilalim ng martial law at mga larawan ng mga kabataang atleta na tinuruan niya noon. Lolo, kayo po pala ang naging coach ng national team, gulat ni Mira. Oo anak, dati akong nagtuturo ng disiplina at depensa, pero hindi lang laban sa ring o sa tournament, pati laban sa takot, sa katarungan, sa katahimikan. Pero dumating ang araw na kinailangan kong tumigil matapos ang isang insidenteng ayaw ko na sanang maalala. Dahan-dahan naupo si Lolo sa tabi ni Mira at ipinagpatuloy ang kwento. May isa akong estudyante dati, mahusay, matapang. Pero sumuway siya sa isang opisyal noon. Pinilit niyang magsalita laban sa katiwalian. Alam mo kung anong nangyari? Natanggal siya, na blacklist, at ako pinatahimik. Pinagbantaan. Simula noon, iniwasan ko na ang mundo ng sports. Hindi dahil duwag ako, hindi dahil pinili kong itaguyod ang pamilya natin. Tahimik lang si Mira, ngunit sa puso niya may halong lungkot at paghanga. Noon pa man, ramdam na niya ang disiplina at lalim ng karanasan ng kanyang lolo. Pero ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi lang siya tinuruan ng dalaw o tamang stance. Tinuruan siyang manindigan kahit tahimik. Ang totoo Mira, dugtong ng matanda. Nung bumagsak ka sa stage, gusto kong wasakin ang sino mang responsable. Pero nakita ko ang mata mo habang nasa ospital ka. Walang galit, pero may tanong.
At alam kong hindi mo kailangang turuan ng ganti. Mas kailangan mong turuan kung paano bumangon. Napaluha si Mira. Hindi siya umiiyak sa sakit. Hindi rin sa awa sa sarili. Kundi sa tindi ng damdaming ilang taon ang kinikimkim ng kanyang lolo. Ang sakripisyo, ang pananahimik, ang panonood sa kanyang pagbagsak ng hindi makialam. Dahil sa takot na baka masira ulit ang anak niyang pinalaki sa prinsipyo. Nayon dagdag ni Lolo, nakikita ko na kung bakit ikaw ang naging apo ko. Hindi para palitan mo ang iniwan kong laban, kundi para ipakita sa mundo kung paano ang katahimikan ay hindi laging kabiguan. Minsan, ito ang paraan para matuto ang mga tao na pakinggan ang hindi sumisigaw. Kinaumagahan, habang papasok si Mira sa youth center, dala-dala niya ang bagong kopya ng booklet na ginawa niya para sa mga estudyanteng katulad niya. Sa unang pahina, idinagdag niya ang isang larawan. Si Coach Celso Ramos, nakasuot ng training uniform, hawak ang lumang whistle at may caption na, "Sa bawat galaw ng aking buhay, may disiplina kang iniwan, lakas na hindi sumisigaw, pero gumagalaw." Nang araw na iyon, habang nagtuturo siya ng defensive stance sa mga bata, hindi niya maiwasang mapangiti. May batang babae na hirap sa balanse, pero paulit-ulit na sumusubok. Sa wakas, nang tama ang galaw, tumingala ito at sumigaw, "Ate Mira, nakuha ko na." Lumapit si Mira, pinisilang balikat ng bata. "Alam mo ba, may nagturo rin sa akin noon na kahit ilang beses kang madapa, basta alam mong bakit ka bumabangon, may saysay pa rin ang bawat bagsak." Sa dulo ng araw, habang naghuhugas ng kamay sa lababo ng center, may sumilip na sulat sa bag niya, isang imbitasyon para sa Regional Youth Summit. Isa siyang naitalagang speaker. Topic, disiplina at katahimikan, ang lakas ng mga binabalewala. Tiningnan niya ito, marahang huminga, at sa likod ng kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Hindi mo kailangan mag-ingay para marinig. Ang importante, may laman ang sinasabi mo kapag nagsalita ka. Sa gabing iyon, bago siya matulog, inilabas ni Mira ang lumang wooden dummy mula sa sulok ng bahay. Pinunasan niya ito, inayos at marahang humawak sa bawat bahagi. Tumayo siya sa harap nito, hinila ng maayos ang kanyang katawan sa upuan at sinimulang gumalaw. Tahimik, maingat, makatotohanan. Isang katahimikan na buo. Isang katahimikan na minana. Isang katahimikan na kailanmay hindi kailanmang naging kahinaan. Makalipas ang 2 linggo, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang iskandalo sa Spirit Week, muling binuksan ng eskwelahan ang opisina ng Student Council para sa isang public forum. Ito ay bahagi ng bagong polisiya ng administrasyon upang bigyang lakas ang boses ng mga estudyante at isa sa mga inanyayahan upang magsalita ay si Mira. Ngunit sa kabila ng pag-imbita, tumanggi siya, hindi dahil sa ayaw niyang magsalita, kundi dahil alam niyang may ibang mas mahalagang dapat pagtuunan, ang pagpapagaling ng mga sugat na hindi nakikita ng publiko. Habang abala ang mga estudyante sa forum, si Mira ay nasa waiting area ng guidance office. Doon niya hihintayin ang isang hindi inaasahang tagpo, ang pagbabalik ni Rina. Sa mahigit 1 buwan, hindi nagpapakita si Rina sa eskwelahan. Ayon sa pulungan ng iba, nasa ilalim siya ng counseling program ng isang private center sa Antipolo. Ang iba'y nagsasabing na depres, ang ilan na may naniniwala na pinatalsik na siya. Pero ngayon, sa isang simpleng request mula sa mismong pamilya ni Rina, pinayagan siya ng board na bumalik upang simulan ang proseso ng reintegration. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Rina. Payat ito kaysa dati, maputla at walang makeup. Wala rin ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang lakad. Sa halip, halos ayaw niyang tumingin sa mga tao sa hallway habang papasok sa guidance office. Pero nang makita niya si Mira sa loob, saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalabas na lang. Tahimik si Mira. Hindi siya tumayo. Hindi rin siya umiwas. Nakatingin lang siya sa harap, tahimik na naghihintay. "Pwede ba akong umupo?" Mahinang tanong ni Rina, na para bang hinihintay na siya'y itaboy. Tumango si Mira, sabay sagot, "Hindi ko kayang pigilan kang umupo. Pero wala rin akong obligasyon na gawing madali yung upuan."
Tahini ang ilang segundo. Tanging tunog ng wall clock ang naririnig sa silid. Alam ko, Mira, panimula ni Rina, walang hihigit sa kasalanang ginawa ko sa'yo. At hindi ako nandito para magmakaawa ng kapatawaran. Nandito lang ako kasi gusto kong ayusin yung pagkataong sinira ko, hindi lang sa'yo kundi sa sarili ko. Sigurado ka bang nagsisisi ka? Tanong ni Mira. Malamig pero hindi mapanakit. O nagsisisi ka lang kasi wala nang sumusuporta sa'yo? Napayuko si Rina. Noong una, oo. Nagsisisi ako kasi wala na akong natira. Pero habang tumatagal sa counseling, na-realize ko na ako mismo ang nawala sa sarili ko. Sa dami ng pinilit kong maging, nakalimutan kong magtanong kung sino talaga ako. Kaya nga ako nanakit. Kasi akala ko, pag pinabagsak kita, makakakita ako ng lakas. Pero ang totoo, ikaw yung salamin ng taong gusto kong maging. Matatag kahit wasak na. Hindi sumagot si Mira agad, ngunit sa loob ng kanyang puso, may bahagi ring tila na lusaw. Sa kabila ng lahat, nakita niya sa mga mata ni Rina ang kaparehong lungkot na matagal na ring nasa kanya. Isang uri ng pagkalugmok na hindi na kailangang parusahan pa, kundi unawain. May isang kondisyon, wika ni Mira sa wakas. Kung gusto mong ayusin yung pagkatao mo, magsimula ka hindi sa paghingi ng tawad sa akin, kundi sa pagharap sa mga taong hindi mo nakikita noon. Yung mga tahimik mong binagsakan, yung mga siniko mo, nilait mo, o tinawanan habang umiiyak. Tumango si Rina, bagamat bakas sa kanya ang takot. Gagawin ko. Kinabukasan, hindi inaasahan ng mga estudyante ang eksenang naganap sa Student Plaza. Nakita nila si Rina, nakaupo sa bangko kasama si Gio, Arnold, at ilang estudyanteng dating kakampi niya. Hindi siya nagsasalita. Ngunit sa harapan niya ay isang open mic na itinayo ng Student Affairs bilang bahagi ng healing conversations ng eskwelahan. Lumapit si Rina sa mikropono. Huminga ng malalim. Ako si Rina. Alam ko, kilala niyo ako at kilala ko rin ang sarili ko. O akala ko, kilala ko noon. Pero ngayon, hindi ko ito ginagawa para sa tampapapogi o pagbawi ng tiwala. Ginagawa ko ito kasi hindi ko gustong mamatay ng may daladalang mga mukha ng taong nasaktan ko. Tahimik ang lahat. Sa di kalayuan, si Mira ay nakaupo sa ilalim ng puno. Pinapanood ang eksena. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umalis. Nanatili lang siyang nakamasid. Makaraan ang ilang araw, isang hapon habang pauwi si Mira, sakay ng sidecar ng kanyang lolo. May naabutan silang babaeng nakaumbrela sa gilid ng kalsada, mukhang nasiraan ng sasakyan. Paglapit nila, laking gulat ni Mira nang makilalangan si Rina iyon. May problema ba? Tanong ni Mira mula sa sidecar. Nagulat si Rina, agad na inalis ang buhok sa mukha na tinangay ng hangin. Flat tire. Wala akong tawag. Naubusan ako ng load. Tumango si Mira. Sakay ka na, ihahatid ka na lang namin. Tahimik si Rina habang sumasakay sa sidecar. Walang sinabi si Mira, walang sermon, walang sarkasmo. Sa halip, tanging hangin at ingay ng kalsada ang naging saksi sa katahimikang iyon. Pero sa loob ng biyahe, unti-unting lumuwag ang balikat ni Rina. At si Mira, hindi man niya binanggit, pero sa kanyang puso, ito na marahil ang unang hakbang ng isang pagwawasto na hindi niya kailanmang hiniling, pero dumating. Sa mismong gabi, inext ni Rina si Mira. Salamat, pasensya. Hindi ko man masabi lahat ng gusto kong sabihin, pero handa akong makinig kung sakaling gusto mong magsalita. Hindi na siya sinagot ni Mira, pero sa loob ng kanyang inbox, iniwan niya ang mensaheng iyon. Hindi para tugunan, kundi para alalahanin. Dahil sa buhay, ang pagwawasto ay hindi palaging may stage. Minsan, nasa biyahe ito ng katahimikan, ng pag-upo sa tabi ng dati mong nasaktan, ng pagtanggap na hindi mo kontrolado ang kapatawaran, pero kaya mong simulan ang pagbabago. Tahimik, mabagal, pero totoo. Makalipas ang ilang taon, tila ibang-iba na ang campus na minsang naging tahimik na kulungan ng isang batang babae sa wheelchair. Mula sa mga koridor hanggang sa amphitheater, makikita ang mga bagong mural, bulletin board tungkol sa mental wellness, at mga kwentong isinulat ng mga estudyante tungkol sa kanilang personal na laban. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng bagong building ay ang Resilience Wall, kung saan nakapaskil ang mga larawan at mensahe ng mga estudyanteng nakaranas ng pang-api ngunit hindi nagpatalo. At sa gitna ng pader na iyon,
Isang malaking larawan ni Mira ang nakapinta. May hawak na training stick, nakaupo sa kanyang wheelchair, at may titig na hindi nagmamakaawa, kundi nagpapaalala. Hindi ko piniling maging biktima. Pinili kong maging mandirigma. Mira Santiago, Youth Empowerment Advocate. Si Mira, na ngayon nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, ay isa ng kilalang youth speaker. Hindi siya sikat sa paraang karaniwan sa social media. Wala siyang daan-daang libong followers o sponsored content. Ngunit ang bawat pagbisita niya sa mga eskwelahan, barangay hall at community centers ay tinatanggap ng buong galang. Hindi dahil sa awa sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa respeto sa kanyang paninindigan. Isang umaga, habang naghahanda siya para sa panibagong outreach program sa isang public high school sa Quezon Province, lumapit sa kanya si Lance, ang dati niyang teammate na ngayon ay co-founder na ng NGO na pinagsisilbihan nila. Bit-bit nito ang isang listahan ng mga schedule ng event. Mira, may documentary shoot sa susunod na buwan. Ikaw ang itatampok. Isasama nila yung buong timeline ng kwento mo mula nung bumagsak ka sa stage hanggang sa mga araw mo ngayon bilang coach at mentor. Gusto mo ba yon? Hindi agad sumagot si Mira. Sa halip, ngumiti siya habang inaayos ang strap ng kanyang bag. Hindi ko kailangan ng kamera para mapatunayan ang kwento ko. Pero kung may makakapanood at mai-inspire, baka tama nang dapat ko na ring ibahagi. Ilang araw makalipas, habang nasa isang training session para sa mga PWD youth athletes, nilapitan siya ng batang lalaki na baguhan sa wheelchair. Tahimik ito, pero may bakas ng tensyon at kaba sa mukha. Ate Mira, mahina nitong wika, totoo po bang dati po kayong champion? Bago po kayo na aksidente? Mumiti si Mira, saka lumapit sa bata. Oo. Pero hindi ako nagtagumpay dahil sa medalya. Nagtagumpay ako kasi natutunan kong hindi nakadepende sa dalawang paa ang lakas. Nasa likod ng dibdib mo yan. Pero paano po pag ayaw po nila akong isari sa laban kasi daw mabagal ako? E di mas magandang magsanay, sagot ni Mira. Para sa susunod, hindi na nila mabibilang ang bilis mo. Matatakot na lang silang maunahan. Umiling ang bata, natawa. Doon pa lang siya muling ngumiti. Habang bumabalik na sa kanilang van, napansin ni Mira ang isang balita sa cellphone. Rina De Castro, nagtapos bilang top student sa kursong psychology, inilunsad ang unang mental health app para sa mga batang biktima ng bullying. Hindi napigilan ni Mira ang mapangiti. Sa baba ng artikulo, may quote si Rina, "Noon ginamit ko ang boses ko para manakit. Ngayon ginagamit ko ito para makinig. Salamat sa isang babaeng hindi kailanmang gumanti, pero nagturo sa akin ng tunay na lakas sa katahimikan." Kinagabihan, habang nasa bahay si Mira at nagpapahinga, dumating si Lolo Celso dalahang isang lumang plake. Galing ito sa alumni homecoming ng eskwelahan mo. Ginawan ka raw nila ng honorary tribute. Pinagmasdan ni Mira ang plake. Sa ilalim nito ay nakaukit, "For turning silence into strength. For being the voice of the unheard." Alam mo Mira, wika ni Lolo habang nauupo sa tapat niya, "Nung una kitang tinuruan ng disiplina, takot ako na baka gamitin mo yon para ipagiganti ang sarili mo. Pero ang ginawa mo, ginamit mo yon para buuin ang iba. Hindi mo lang ako pinalaya sa dating takot ko. Pinakita mo rin sa mundo na ang mga taong pilit binabagsak, sila rin ang may kakayahang magtayo ng iba." Napaluha si Mira. Hindi dahil sa paranal, kundi sa bigat ng tinahak niyang landas. Hindi naging madali. Marami siyang sinariling gabi, maraming araw na gustong sumuko. At higit sa lahat, maraming pagkakataong pinili niyang manahimik kahit alam niyang kaya niyang sumigaw. Ngunit ngayon, wala na ang galit, wala na rin ang sakit. Ang natira ay respeto, hindi lang mula sa iba, kundi sa sarili niyang piniling tahakin ang landas ng pagiging mandirigma. Sa huling bahagi ng taon, habang isinasagawa ang graduation ceremony ng mga batang tinuruan ni Mira sa kanilang self-defense program, isa-isang tinawag ang mga bata sa entablado. Isa sa kanila ang sumigaw, "Ate Mira, ikaw ang hero namin." Tumingin si Mira sa kanila, ngumiti at sumagot, "Hindi ako hero nyo, ako lang ang nauna sa pila. Pero lahat tayo,
mandirigma. At sa mga salitang yon, tumayo ang buong hall. Walang pag-aalinlangan, walang duda. Isang babaeng sa mata ng mundo ay may limitasyon. Ngunit sa mata ng mga batang nakakita sa kanya, siya ang pinakamalakas na nilalang na tumayo, hindi dahil sa kanyang mga paa, kundi dahil sa puso niyang kailanmay hindi lumuhod sa takot. Si Mira Santiago, hindi biktima, kundi mandirigma. Sa salita, sa katahimikan, sa laban at sa panalo.